Magandang araw mga kapatid. Muli ay tayo po ay mag-aaral ng banal na kasalita at sa pagkakataong ito, nandito na po tayo sa chapter 4 ng The Gospel of Jesus Christ according to John, at nandito na po tayo sa part 4 ng ating pag-aaral. At ganito po ang ating matutunghayan. Now after the 2 days, he departed from there and went to Galilee. Ano yung 2 days na yun? Yung 2 days stay niya sa Samaria. Remember, galing po siya ng Judea at nagbalak siyang bumalik dun sa Galilea, pero nag-stop over po siya ng 2 days dun sa Samaria. At dun nga po niya na-meet yung babaeng Samaritana at yung mga tao doon sa Samaria, at inimbita siya na mag-stay doon, at siya ay nag-stay doon ng 2 days. Kaya nga po dito sabi, now after the 2 days he departed from there and went to Galilee. At doon sa Galilee, ang sabi po doon sa verse 44, for Jesus himself testified that the prophet has no honor in his own country. Ang talagang country niya yung yung Judea, doon po siya pinanganak. Pero sabi niya nga, hindi ino-honor yung mga propeta doon sa sarili niyang country. Pero dito sa Galilea, tinanggap siya. Sabi po doon sa 45, so when he came to Galilee, the Galileans received him, having seen all the things he did in Jerusalem at the feast, for they also have gone to the feast. So, nung naandun po siya sa Galilea, nung umattend siya ng kapistahan doon, marami po siyang ginawang mga signs doon, mga things na ginawa niya. At ito ay mismo nasaksihan ng mga Galilean. So, pag uwi nila doon, kapwa, umuwi ang mga Galilean pagkatapos ng piyesta, at ang ating Panginoong Kristo naman ay umuwi rin sa Galilea, maluwag po siyang, taos-puso po siyang tinanggap ng mga Galilean. Unlike doon po sa Judea na hindi siya masyadong tinanggap. Okay, po sa 46, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. So, Jesus came again to Cana of Galilee. So, nung pumunta siya sa Galilea, dumaan po siya doon sa sa Cana. At natatandaan niya sa Cana po, doon po niya ginawa yung tubig ay ginawa niyang wine doon sa kapistahan na kanyang inatinan. Sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. So, Jesus came again to Cana of Galilee, where he made the water wine, and there was a certain nobleman whose son was sick at Capernaum. So, doon sa Capernaum, yung distansya po ng Cana, pareho po sa Galilea po ito, pero ang distansya po ng Capernaum sa Cana ay mga 39.3, 39.3 kilometers. So, kung tatabuhin niya ng normal na takbo na sasakyan, mga 39 din, mga 40 hours na travel na yung kanilang ita-travel kung sakali po magbabagtas papunta doon. At ito po, nakita po ninyo yung mapa ng ancient Galilee. Kita niyo po yung Cana, at yung araw po na green ay papunta doon sa Capernaum. So, vice versa, Capernaum to Cana. Yan po ay nagdidistansya ng 39.3. Doon sa 47, sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. When he heard yung nobleman, nung marinig niya ang ating Panginoong Kristo ay naandun na sa Galilee. Sabi, when he heard that Jesus had come out of Judea into Galilee, he went to him and implored him to come down and heal his son, for he was at the point of death. So, sinadya talaga nung mama ang ating Panginoong Kristo doon sa Cana, sapagkat gusto niyang matulungan siya doon sa problema ng kanyang anak, na ang kanyang anak po ay may sakit, at ito ay naandun na po sa punto na siya ay mamamatay. So, nag-worry po yung kanyang tatay doon sa kanyang kalagayan po ng anak. At ang sabi po doon sa 48, then Jesus said to him, unless you
people see signs and wonders, you will by no means believe. So, sabi ng ating Panginoon Kristo, kailangan po talaga maggawa ng mga signs and wonders para maniwala kayo. So, ang konteksto nito ay para maniwala kayo na ako na nga ang iniintay nyo na Messiah na ipinangako sa Old Testament. Ako na nga yung iniintay nyo na isinulat ni Moses at ng mga propeta, ang Kristo. No? Kaya sabi niya, kailangan pa talaga ng sign. Pero talagang kailangan ng sign, kailangan niyang gawin ang mga bagay na ito. Ito ay tanda para siya nga po ay paniwalaan na ito nga ang Jesus, siya na nga ang Kristo na kanilang iniintay. Kaya sa 49, ang sabi, the nobleman said to him, Sir, come down before my child dies. Mamamatay na aking anak mo. Sumama na po kayo, pumunta na po tayo sa Capernaum. Jesus said to him, go your way. Your son lives. So the man believed the word that Jesus spoke to him, and he went his way. So sabi ng ating Panginoon Kristo, umuwi ka na. Buhay ang iyong anak. At ito ay pinaniwalaan niya at siya ay umuwi na sa kanilang bahay o pumunta na sa Capernaum galing ng Kana. Sa 51, ang sabi po naman ng kasulatan ay ganito, and as he was now going down, his servants met him and told him, saying, your son lives. Anong sinalubong siya ng kanyang mga alipin, ang sabi ng kanilang mga alipin, buhay ang iyong anak. Sa 52, sabi po naman ng kasulatan ay ganito, and he inquired of them the hour when he got better. And they said to him, yesterday at the 7th hour, the fever left him. So the father knew that it was at the same time, at same hour, in which Jesus said to him, your son lives. And himself believed, and his whole household. No, sinabi ng kanyang servant, sinabi niya kanyang mga alipin, na buhay ang iyong anak. At tinanong niya, kailan nangyari ito? At ang sabi ng mga alipin ay alauna ng hapon. At naalala nung nobleman na ito rin yung the same time na sinabi ng ating Panginoon Kristo na buhay ang iyong anak. At dahil doon, siya po ay tunay na naniwala. Ano yung kanyang pinaniwalaan? Na siya ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At tunay na naniwala, at hindi lang siya, kundi yung buong sambahayan niya ay naniwala na ito nga si Jesus, siya na nga ang Kristo na kanilang iniintay. So, sa kwentong ito niyan, ang sabi niya, this again is the second sign Jesus did when he had come out of Judea into Galilee. So, ang sinasabi niya, second sign na ginawa niya dito sa Kana. Remember na ginawa niya po yung water into wine? That's the first sign, and this is the second sign. No, pinagaling niya, no, kahit from a distance of 40 kilometers, no, ay napagaling niya yung bata na anak ng nobleman na humihiling sa kanya na ito ay pagalingin. So, yung mga signs na ito ay tanda na siya na nga ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Remember, yung layunin ni John, kaya niya isinulat ang aklat na ito. Ano po ang sabi po doon sa John chapter 20, verse 30 to 31. Ganito po ang ating mabasa. And truly, Jesus did many other signs in the presence of His disciples, which are not written in this book. Anong book yun? Yung The Gospel of Jesus Christ according to John. But these are written. Isinulat itong aklat na ito at sinulat yung mga bagay na ginawa, mga sign na ginawa ng ating Panginoon Kristo. And sabi, but these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His name. So,
kailangan talagang gumawa ng sign ng ating Panginoon Kristo. Kinakailangan siyang gumawa ng mga wonders na kung tatandaan nyo sa aklat ng mga gawa, yun rin yung sinabi ni Peter, na pinatunayan siya ng Diyos sa pamamagitan ng mga himala at mga kababalaghan. So, kinakailangan yun. Kaya nga, doon po sa Luke chapter 7:20, nung tinatanong ni John, ikaw na nga ba yung aming iniintay? Mabasa natin sa verse 20, ang sabi, when the men had come to him, they said, John the Baptist has sent us to you, saying, are you the coming one, or do we look for another? Pinatatanong ni John, ikaw na nga ba yung aming iniintay? O mag-iintay pa kami ng iba? At nung tinatanong ng mga alagad ni John yung mga bagay nito, ang tinatanong nila, ikaw na ba ang Kristo? Ikaw na ba ang Misaya na aming iniintay? At sa pagkakataon nito, kasalukuyan nagpapagamot o naggumagamot ang ating Panginoon Kristo at gumagawa siya ng mga miracle. Sabi sa 21, and that very hour, He cured many of infirmities, afflictions, and evil spirit, and to many blind, He gave sight. So ito yung kanyang ginagawa kasalukuyan nung siya ay tinanong nung mga alagad ni Juan. At ganito ang kanyang sagot. 22. Jesus answered and said to them, go and tell John the things you have seen and heard, that the blind see, the lame walk, the lepers clean, that poor have gospel preached to them, and blessed is he who is not offended because of me. Nakalimutan kong basahin yung isa pa, the dead are raised. So makikita natin, the blind see, the lame walk, the lepers clean, the deaf hear, the dead are raised. Itong mga bagay nito na ginawa ng ating Panginoon Kristo, ito yung sign na siya na nga ang Kristo na kanilang iniintay. At ito yung tugon niya doon sa mga nagtatanong sa kanyang mga alagad ni Juan na kung siya na nga yung kanilang iniintay. So, makikita natin, kaya gumagawa ng sign ang ating Panginoon Kristo, kaya gumagawa po siya ng miracle. Hindi po para patunayan na siya ay Diyos, sapagkat alam nung mga iniintay o nag-iintay na yung Kristong darating ay Diyos. Pinatutunayan ni Jesus na siya na nga ang Kristo na kanilang iniintay sa pamamagitan po ng mga himalang kanyang ginagawa. Remember na si Jesus po ay ipinanganak sa Judea. Alam nila na itong pinanganak na ito ay tao. Na ipinanganak ni Maria, alam nila kung sino ang tatay, alam nila kung sino yung mga kapatid, no? Kasama nilang nabuhay sa mundong ito. At para mapatunayan ng Jesus na ito, na siya na nga yung kanilang iniintay na Kristo, ay nagpakita siya ng mga himala. Ito'y patunay na si Jesus ang Kristo. Hindi ito patunay na si Jesus ay Diyos. Hindi yun yung kwento sa bagay nito. Remember, ang pagkakasulat ng aklat na ito, patunayan na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. No? Hindi na kailangan patunayan na ang Kristo ay Diyos, sapagkat ang Kristo ay anak ng Diyos. Ang patunayan ay kung itong ang Kristong itong darating na iniintay nila, ito na nga ba si Jesus? At ito'y napapatunayan sa pamamagitan po ng mga himala na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Sana po ay nag-enjoy kayo sa maliit na oras na ating inukol sa pag-aaral ng banal na salita. At kung kayo po ay nasiyahan sa aral na ito, sana po ay i-press nyo na po yung subscribe button at i-ring nyo na rin po yung bell
At kung nagustuhan po ninyo ito, sana po ay i-like na rin po ninyo. At kung gusto po ninyo itong i-share sa inyong mga kaibigan, ay i-share nyo na rin po ang video ito o ang channel na ito. At kung meron po kayong mga katanungan at mga komento, meron pong comment section po sa baba, ay mag-comment po kayo. At muli, ako po si Nehemia Sayuhay at welcome po kayo sa channel na ito. Taos puso po ako nagpapasalamat sa inyo. At huwag nyo na rin pong kalimutan na panoorin itong mga video na nasa inyong harapan. At kung gusto nyo pong masubscribe, pindutin nyo rin po yung bilog sa gitna. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig.